Manana Evos. So either you force out because there were moments in the game kanina na napo-force out nga. But it's game number 2. Itutuloy ba ito ng Blacklist International or babangon nga ba ang Manana Evos for this game? May kita natin na difference dito in terms of pagkuha ng jungle is tumulong si Domeng. Uy! Okay. Munti ka na. Wow, muntik pang manakaw ni Haji. Parang kanina pa nagkakaroon ng pangbibiglang plays. Action to. At ginamit din niya nga yung flicker agad-agad Oo. to delay that Fredrin sa first minute of this game. Pero good attempt para kay Haji dito. May vision siyang makukuha. Pero tutulungan siya ni Nalansi at ni Spider Miles. So parang ang nangyayari dito since more on the mages yung hero ng Manana Evos ay talagang nagkakaroon ng vision. Na-reset! Ay! Na-reset ni Kaizen! Yung purple! Okay. Na-miscalculate niya yung damage ng purple. Medyo may delay ng onting segundo dito. Si Kuya Kaizen. Well, bumaba din sa hila din doon. And yep, slowly, the delay na ginagawa nga dito ni Haji, slowly being on their favor nga for this one. So, kailangan nila bantayan kung saan nga yung mga point of entry, kung saan manggagaling yung Manana Evos. Kasi Ate Chantel, early game pa lang madaming pwedeng maikutan dito si UA for force out, even for ganks. Kaya nga nakabantay din dito sa XP Link kasi that was the first priority sa game number 1. Tsaka yung din dito, vision na binibigay ni Haji. Take note because of the Petrify and nag-crack din ng Blacklist International. Dalawa yung naka-purify para dito sa Manana Evos. Wow. At parang same pala, no? Kulot at saka Moskov pa rin. Yan ulit, laruan lang yan eh. Oo, mamaya pa natin magkakaanuhan yan. Pero kanina dun sa first game natin, nagkaroon na ganun ng setup play dun sa may turn spawn para sa Blacklist International. Pwede lang i-replicate para sila yung mauna. Pwede namang kontrahin dito ng Manana Evos. Speaking of contra, Doming also hitting level 4, pero Kaizen may posisyon ngayon ng Manana Evos, but Haji hindi kinapabayaan din mo ng vision, pero minakap sa likod. Galing kay Kirk. Wala pang ultimate si Doming dito, so walang spear na mangyayari. Sensui, but Kaizen will manage to steal. Okay. What ultimate retry mula kay Kaizen. Medyo nalito ko doon kasi usually ang nakikita kong Fredrin na si Sensui, pero si Kaizen din. Ang bagong crush ng bayan, easy combo. Fredrin, ultimate retry. Sa atin yan. Maganda yung paggamit niya din dito ng kanyang taunt. And during that moment, walang nagamit na ibang resources dito para sa Manana Evos. So, very little pa lang naman yung kalamangan. Look at Lancy, talagang prioritize niya na makapag-plato doon sa may gitna. And habang prioritize nga yung gitna, may kasama natin yung recall for Lancy. And this is purely confidence na kaya din niyang tapatan yung kanyang mid lane. Tanggalan na ng kabato. Grabe yung pinapakitang amba ni Lancy doon sa mid. Ayun! Meanwhile, okay, Blazing Duet. Blink out, Abyss Walker. Domeng, Kulado. Oh! Spin! Mula kay Haji. Napakagandang comms dito para sa side ng Blacklist International. Hindi din siguro sila sanay na walang heal dito si Spider Miles. Parang wala na din siyang gagawin during that time dahil ang gamit niya dito is Novaria. Yeah, Novaria. Again, kilala ang Manana Evos pagdating doon sa mga fighting heroes. Or fighting healers, yes. At dahil dyan, lumamang na si Oheb pagdating doon sa may gold lane. And we really have to commend yung rotation na ginagawa dito ng Blacklist for the space para kay Oheb. Wow. The confidence ng Blacklist International here in the bottom side. At nagpapalitan nga sa Recalls. Meanwhile, on the XP lane, penalty zone kay Sensui. Kirk, Kulado. Kirk, pero may passive yan. Goods pa rin si Kirk. Medyo makuna din si Kaizen. But Sensui, sino-cover lang. Okay, tumama dito yung spear. Mag-go ba si Domeng dito? Domeng, hindi niya pa rin pinapa. Pinaabangan siya ng Blacklist. At yun na nga, Blacklist will take the kill. Together, of course, with Yue and Oheb na nag-ultimate. Grabe yung delay dito na pagkakagamit ni US sa IMU niya na Netherrealm. Mga 0.2389 seconds bago niya gamitin. Wow. Ibig sabihin, kailangan niya i-calculate kung kailan niya gagamitin yung mga skills niya. Again, mas prolong ka pagdating sa teamfight, ikaw mas may edge. Yun ang ginagawa dito ng Blacklist International. Pwede nilang i-replicate dito sa ating turtle objective. And ito yung binabanggit natin na pwedeng pang-reset, nag-rock sa objective. It's the combo with the Faramis and the Grok. So kung kailangan paulit-ulit nilang gawin ito, precise at tama ang mismong pagpindot Ang galing ng Netherrealm. Yan, ang galing din nung pagpindot ng Grok Block. Another reset para kay Haji. Ito na yung mini-mention nga kanina, the opportunity of this Grok. So Haji really stepping up sa laban na to. Pero anyways, may mangyayaring laban. Sa gitna, si Kurt penalty zone on 3, pero palado na siya. I think that's it. Tingnan natin, makakuha siya ngayon ni Oheb. Oheb with a free kill. Oheb, BMI out. Spear will connect.
Haji ang may iwan. Haji, matutot lang ng onte. Pokes coming out from Lancy. Hindi tatama dito yung pukol. Spider-Man ay magbabak na. Hindi pa rin titigilan muna ni Kaizen yung turtle. Pero reset pa mula kay Haji. Tignan natin. Grack block. May vision ang Blacklist International. Grack block. No grack block. Free turtle para kay Minana. So ang ginagawa ngayon ng Minana Evos to compensate yung kagandahan din ng ginagawa ng Blacklist International in terms of hero kills is sinesecure na lang muna nila yung kanilang mga objectives. So in terms of goal difference, medyo almost same. May difference lang pagdating dito sa mga mid laners, both Lancy and Yue. Pero kung titingnan natin sa build, more on hiwa-hiwalay naman. So merong si Swift Crossbow dito si Oheb. Actually, pa isa-isa niyang binuo kanina. Nag-chapsuy muna siya. Tapos dumiretso corrosion side kanina dito si Domeng. At Chapsoy magandang build. utilization din, no? Kasi again, that's how you sustain your lane. May konting kunat, pero ngayon, Sensui, iniikutan nga ngayon na si Kaizen. That's the stun, that's the taunt. Inabangan yung Abyss Walker, kaya nag-spear ngayon mula doon si Dome. Pero merong magandang ultimate doon. Si Lancy pero hindi pa rin nakikita. Habang Germs lang ang natamaan ng ultimate ni Kaizen. Blacklist International out-witting Minana. Pero actually, wala pala si Edward. At doon sa likod si Lancy. May damage output dito ng Minana. Kaya go pa rin sila. Lancy, confident si Lancy sa laban na to. Spider-Man with a vision. Meron bang Star Shatter? Tatamaan si Haji. Pokes lang muna. Lancy! Torre lang muna ang i-go. Recalls mula kay Lancy. Okay, very aggressive talaga si Lancy. Ngayon sa ating laban because of the passive na rin ng Valentina, yung kanyang primal force. So level 9 kasi versus level 9 and level 7 and level 8. So yung damage na ay talagang mas tataas. And we have to commend as well yung pa-back up kanina ni Kirk during that moment. So Enchanted Talisman, pwede siyang dumiretso ng Lightning Truncheon para dito sa game. Actually even Glowing One para mas may pitik ng damage. But para naman dito kay Edward, kay Yue rather, Necklace of Turans most probably ang next niyang i-build. At naging different din yung adjustment ni Edward dahil nga may kunat nga din dito ang Minana Evos. From game number daw, si Halberd gain Hunter Strike. So priority on the damage dahil mismo din ni Terizla, anti-Cura. So there's an exchange here for defense that they want to capitalize kung ano nga yung nasimulan nila. That's 700 gold lead at hindi bibitawan ng Minana Evos. Galing. Another free turtle objective na hindi makuha ng Blacklist International. Hindi bumibitaw yung Minana dito sa kahit na nagkakaroon ng lead yung Blacklist. Ang nakikita natin ginagawa ng Minana dito, dinadaan nila sa... Ay! Bumalik si Oheb, napilitan siya! Oh, okay! Nandoon si Haji, para iligtas siya. Tingnan natin, Oheb will survive. Nice blazing duet. Habang ginugo ngayon si Haji. Alam dito na Minana na wala nang magagawa yung Blacklist for the backup. What a spear mula kay Domeng to start off that play. At willing din si Haji i-sacrifice muna para hindi makuha dun si Oheb. Again, nagbabantay sa naghihintay sila ng item. Pero yun nga ang ginawa nilang follow-up. Finally, that was the kill na hinihintay din ni Domeng. Yeah, and commendable ang Minana dito kasi hindi sila bumibigay kahit na ang daming mga nagiging early game advantage ang Blacklist International. They know they roll. They know yung roles ng kada bawat isa. Clear lang muna Spider-Man. Poke mula kay Lancy. At what lumaban ng 5-on-5. Okay. Sila nakawin to. Actually, hindi nga 5-on-5 do. 4-on-4 to. Tingnan natin. Babanatan nila ngayon si Haji. Haji, nasa loob ng Netherrealm ni Yue. And that is the discipline ng Minana. Magbaback sila ngayon. Grabe gumamit ng Shadow Strike dito si Lancy, kaya din nahihirapan yung ibang mga players ng Blacklist International na pumasok. So ano na lang to, pagalingan din gumamit actually ng Netherrealm with Yue and Lancy. And ang ganda ng mga Astral Echo dito ni Spider-Miles. So for Blacklist International, pwede lang gawin is yung pagpugak gaming muna. Sila muna yung mag-split post ngayon at bigyan ng space din si Oheb na makapag-farm para makahabol din doon sa difference in terms of gold. At yun ngayon pwedeng walking winning condition ng Blacklist International. So doon nga, nanakawan nga doon ng purple, yung Baksha or Sensui. So ngayon yung paglatag lahat ng Astral Echo, sobrang beneficial talaga sa lahat ng hero lineup kay namin na Evo. Zalmer, they want to capitalize on damage. Yeah. Kaya sabi nga kanina, ang space na kailangan ibigay kay Hot, kailangan talaga ituloy-tuloy. Then again, full damage ngayon ang gustong i-build ng Blacklist International. They're just forcing Blacklist to respond. Mind you, there's two Purifies rather, sa Minana Evos na pwede lang gawin against Blacklist International. Kaya matapang ang Minana dito. Sobrang commendable din ang ultimate ni Spider-Man na minention mo lang OSX. Napakalupit ng Minana dito, dumisiplina sa sarili nila. Hindi bumibigay sa first 5 minutes na nakikita nating lumalamang ang Blacklist. Look at the damage dealt, especially Lancy. Apat agad.
especially Lancy on the Shadow Strike. On point. Let's see, penalty zone. Uy, Pag zone lang to uy, talaga. Okay, napang-ultimate na ngayon si Yue na magamit na. Pero free si Doming dito habang napakaganda play si Duet para kay OM. Pero wala na si Shinzui. Volado na rin si Aji. Boxer coming in. Lancy ang natirang. Ang isa sa mga natirang original sa Aether Clan. Pinapakita tayo na magandang galawan. Dalawa ang wala sa blacklist. As Minana will take the tower in the mid. At mukhang magta-transition pa sa Lord. Grabe yung sustain dito ng Minana Evos and napakaganda dito ng positioning nila kanina. Spider-Man parang nasa likod lang siya pero nagse-set up siya Oo. dito para sa mga teammates again with the Astral Echo. During that time maganda sana yung pasok dito ni Oheb and even Edward doon sa may backline pero hindi pa ganun kasapat yung damage. And kung titignan natin dito, difference in terms of the heroes kasi this is Valentina versus a Paramis. Yeah. So Valentina kasi meron pokes, Shadow Ayun, Strikes. oo. Napakaganda dito ng difference nung or yung terrified ika nga dito with the hero of Lancy na kailangan lang nilang ituloy Yeah. ng ituloy. Siya ang nakikita kong ano dito eh. Siya nakikita kong action man dito eh. Kapag nawala siya sa gilid, okay, tingnan natin. Penalty zone. Nandito na naman si Lancy. With a bomb. Lancy Haji! another. Tingnan natin. Pulado. Domeng, meron pa bang spear? Wala na. Oh! Pasok! Pasok ba? Mag-aasim ba? Mag-aasim ba? Walang asim movement dito. MPL Philippines kasi to eh. As Minana will take the tower in the mid lane. The pokes are real. Ultimate para kay Edward dito. Bye. Trying to go for Lancy. Lancy. At doon nawala si Lancy. Nice move para dito kay Edward kasi alam na very critical na makuha dito si Lancy. Yung passive ng Paramis ay hindi niya magagaya. 25 seconds pa bago mabuhay. Alam nila na pag Spectre State ay merong stun konti sa Oy! gilid. Oy, Isa ilalaban na- nila to. Sabi nila kahit wala si Lancy, kaya naman dahil may damage shot punta. Penalty zone, sabay. Yun lang. Yung mga Oh! pagtagos ng mga sundot na meron ni Domeng. Basag ang tower sa bottom lane. Dalawa mawawala sa side ng Blacklist. 3-on-3 situation. Napakasakit na ni Domeng Nation. Meron na rin siyang Wind Talker. So even without Lancy, confident pa rin ang hukbo. We also have to commend dito yung mga bitaw ng skills. Yung Astral Recall ni Spider-Man. Merong burning effect against sa Blacklist International. And kung titignan natin dito in terms of turret push ay nakakalamang si Domeng ngayon versus Oheb because of the space na rin dahil sila din naman ang lamang dito sa ating laro. Nakasira na sila ng inhibitor turret dito sa may bottom lane with 6k gold lead. Another knock of the purple out of Blacklist International's hands. So ngayon, kanina, yung taunt talaga yung frontline na kailangan nilang bantayan dito. There are cases kanina na in the frontline, Sensui was the first one to go at nahihirapan din nila yung sustain. Yung sustain game ngayon na Minana Eve was being utilized against Blacklist International dahil ngayon damage hindi pa nga nag-show. Pero may play ngayon si Legend Zero. Nag-risk si Agent Zero dito with a play. Pero nawala siyang agad. 30 seconds down. At doon na sumakit yung damage shot ni Spider-Man sa makakuha niya rin yung shutdown. At Abarokira. Yung damage shot ng Minana ay sobrang confident na. Apat ang wala sa Blacklist. 7.2k lead. At mukhang lead na to. Marireset nila ang series. Magiging best. Intense ng reset ng Minana Evos from the loss from game number 1. Ganito maghabulan sa unang araw ng best of 5 sa I like it. playoffs.